Hello everyone! Isang bago na namang diary story today. Pupunta tayo dito sa isang masarap na Swedish restaurant sa IKEA. Makikita mo tong signage na to sa pinakadulong building ng MOA. Dito sa second floor, didiretso mo lang yan at makikita mo yung entrance ng papuntang IKEA. Since yung restaurant ay nasa 4th floor, so aakyat pa tayo dyan mula 2nd floor. Madadaanan natin tong cafe ng IKEA sa 3rd floor. Ayan, ang ganda ng kanyang mga pendant lights. Pwede kayo dyan tumambay, magkape. Dito sa IKEA, talagang napaka-convenient mag-shopping. Aside sa meron silang cafe, meron din silang locker para sa mga gamit mo and free of charge. So ayan, paakyat na tayo sa 4th floor. Dito makikita mo yung showroom nila na napakaganda at saka napakadami. Madadaanan mo to bago ka makapunta dun sa Swedish restaurant. At dahil napakahaba nga ng nilakad namin para makapunta dito, ayan si Mr. naghahanap na ng toilet kasi iihi na siya. So habang hinihintay ko siya, nag-ikot-ikot muna ako dito sa showroom nila. Sobrang ganda talaga ng mga designs. Nakaka-inspire na mag-design ng kwarto, ng mga living rooms, at saka kitchen. Kaya parang ang gandang marketing strategy talaga na may showroom mga IKEA. Kasi parang nabivisualize ng customers kung ano magiging itsura ng bahay, kwarto. Ma'am, bawal po kayo rito, ma'am. Nagulat ako. Akala ko naman, bawal talaga mag-video dito. Asawa ko lang pala. Nice mo yun. Ilang arrangement ang color food ba? Narin si Glenn si Happy. Hindi ko. Puro balibo. Itong kitchen na to, napakaganda talaga. Ang pleasing sa mata. Tsaka gustong gusto ko talaga yung rug nila. Kaso ang mahal. Ayan, 8,990. Pero itong mga products ng IKEA, talagang quality at its most affordable value. Parang itong kitchen island na to, napakaganda talaga. Makikita mo talagang maganda yung quality niya. Ayan, tsaka bias talaga ako sa white and wood. Kaya gustong gusto ko yan. Itong IKEA branch sa Philippines, ito to yung pinaka malaking IKEA sa buong mundo. So ayan, makikita mo talaga ang daming variety of items. Ang dami din nilang mga showrooms. Saka kung napansin niyo yung window na yan, para talagang natural light. Parang dinesign talaga nila na parang may imagine mo na may sunlight dyan banda sa window. So ayan, itutuloy-tuloy ko lang itong mga videos ng showroom nila para magka-idea din kayo kung paano nyo i-design yung bahay nyo. Gutom na nga kami sa kakaikot sa mga showrooms nila, papunta na kami doon sa Swedish restaurant. Dito pa rin yan sa 4th floor ng IKEA. Kilala ang Swedish restaurant na to sa masarap nilang pagkain at sa murang halaga lang. Ang pinaka-flagship menu talaga nila is yung Swedish meatballs.
Isa din sa pinaka-paborito ko dyan is yung chocolate almond cake. Konting lakad na lang talaga at mararating na natin yung Swedish restaurant ng IKEA. Ayan. Ito yung entrance niya. Ayan, makikita nyo din dyan, may dalawang touchscreen na menu counter. Pagkapasok mo, makikita mo ang daming dining chairs and tables. Dito pala sa restaurant na to, self-service. So yung counter nila andun sa dulo, kaya pipila ka doon para umorder. Ayan, makikita mo yung line starts here. At tuwa ka dyan ng basket para yun yung paglalagyan mo ng pagkain. Kung mapapansin mo dun sa may entrance, andun yung drink dispenser. So, kukuha ka lang dyan ng baso, babayaran mo sa counter, tsaka kukuha ka na ng only drinks mo dun sa mga dispensers. Ito naman yung mga dessert options nila. Pinaka-favorite ko talaga dyan is yung chocolate almond cake. Yan talaga yung marerecommend ko talaga na kailangan mo matikman dito sa IKEA. Meron din sila nitong baked salmon. Dito naman tayo sa main dish. So, ayan yung in-order ko. Ito naman yung sa husband. Mga 11 AM pa to, kaya available pa yung breakfast menu nila. Tapos, nagdagdag na lang kami ng chicken wings. Sa side naman na to, may mga fruits and mushroom soup. Kumuha na din ako nitong cream cheese bread kasi hindi ko pa to natitikman. Gusto ko i-try. Yan naman sa side na yan is vegetable salad. Kapag tapos ka na umorder, ayan, punta ka dito sa counter para magbayad. Later, isi-share ko sa inyo yung prices at kung magkano yung aming nabayaran. Shop. Good news para sa mga coffee lover, ang coffee nila dito ay unlimited din. Marami ka rin pagpipilian na cold drinks and unlimited refill na din. Napakalawak ng dining area nila. Maganda din yung furniture sa dulo kung gusto niyo ng window side. So, ayan na po lahat-lahat ng mga in-order namin. Medyo nakatipid nga kami dito kasi hindi pa kami nagpe-breakfast. So, parang breakfast and lunch na din to. Masarap yung spaghetti nila pero hindi to katulad ng Filipino style na matamis. Para naman din sa mga vegetable lovers, magandang option din itong veggie bowl nila. And finally, my ultimate favorite, yung chocolate almond cake nila. Sobrang sarap talaga. First time ko itong matikman ng cream cheese bread nila. Ang ganda talaga tingnan, pero to be honest, hindi ko siya masyadong na-enjoy. Parang na-overwhelm ako dun sa cream cheese, sa dami ng cream cheese nito.
Ayan, at magpa-price reveal na tayo. Total na bayaran namin is 755 pesos. Kung makikita nyo, yung price ng main dish namin is only 120 pesos. At dahil self-service ang restaurant na to, ikaw ang maglalagay ng mga napagkainin nyo sa isang designated area. That's for our diary today. See ya!